Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, makikitang naglalakad si Dian at hinahanap ang banyo na tila ay naliligaw. Dahil sa kanyang pagmamadali at hindi na niya alam kung nasaan na siya. At may isang lalaki na makikitang may dala-dala ng mga dokumento na papalabas sa isang silid. Tinawag ni Dian ang pansin ng lalaki na ikinagulat naman neto. Nagtatakang iniisip ni Dian kung bakit nagulat ang lalaki sa kanya. Nagtataka din siya dahil madalas kapag nakikita siya ang mga tao ay tumatakbo paalis, ngunit ngayon ay kakaiba. Nagsalita ang lalaki na kung ano ang kanyang may itulong kay Dian. Iniisip ng lalaki na kailangan na niyang makaalis kaagad. Inisip naman ni Dian na maging mabait at magpakita ng magandang ngiti. Ang pinaka-generic ng ngiti kailanman, na ikinatakot ng lalaki upang maglabas ng patalim at sugurin si Dian. Habang binabangit ang salitang failure o kabiguan, na dahilan upang tamaan at masugutan ang braso ni Dian. Iniisip ni Dian na ang gusto lang naman niya ay magtanong kung nasaan ang banyo. Ngunit siya ay inatake at siya napamura na lang. Sa pag-atake ng lalaki, ito ay nawala sa balanse upang matomba. Sinasabi ng lalaki kay Dian sa kanyang sarili kung alam ba niya kung saan siya. Siguradong nahuli ako. Ngayon, nagawa na niya makuha ang mga dokumento sa dami ng kanyang pagtangka na kuhanin ang mga ito. At dapat lang ako nahuli sa kamay ng Dian Hart na yon. Ang aking tsansa na makaligtas ay napakaliit at kahit pa ako ay tumakbo. Kaya ko siya inatake nang hindi niya inaasahan. Wika ng lalaki nang bigla may sumakal sa kanya. At inangat ito ng isang kamay. Ito ay si Cruel Heart. Brother, wika naman ni Dian. At si Cruel ay nagtataka kung bakit andun sa lugar na yun si Dian Hart. At napatingin sa kanyang braso at nakita ang sugat ni Dian Hart. Sa sobrang higpit ng pagkakasakal ni Cruel sa lalaki ay nabitawan na ito ang mga dokumento na kanyang hawak-hawak. Iniisip ni Dian kung ano kayang dokumento ang kanyang hawak-hawak, ngunit sa kanyang pagdampat, ito ay wika naman ng isang lalaki. At ito naman ay napansin ni Dian, na ang duke na si Iloster. Sinabi ng duke na ito ang mga importante na dokumento ng Royal Palace. Binati naman ng duke si Dian Hart at sinabing, nakita ko lang ang emperador, ngunit hindi ko inaasahang tatakbo ako sa iyo ng ganito. Nandito ka ba upang makita ang emperor? Sumangayon naman si Dian at sinabing upang maibalik ang estate at kailangan niyang humiling sa emperor. Nagdududa siya na kailangan niya na sabihin sa kanya ang lahat. Sinabi naman ng duke na nagawa ni Dian na mahuli ang espiya sa maiksing sandali lamang. At bakit hindi ka pagbibigyan ng emperor sa kahit ano pang hiling? Si Dian naman ay iniisip na iba na naman ang kanilang pagkakaintindi sa nangyari. Sinabi naman ng duke na wala siyang balak na kunin ang tagumpay ni Dian kahit hindi kay Sir Cruel. Sigurado akong madali mong nahuli ang espiya. At si Dian napapitik na lang sa kanyang noo at sinasabi sa sarili na hindi naman ganun ang nangyari. At dumating na rin ang dalawang magkapatid na prinsipe at prinsesa. Count, wika ng prinsipe. Sinabi ng prinsipe na nag-aalala sila kung bakit hindi pa siya bumabalik at ano ang nangyari. Sabay hawak sa kanyang dalawang balikat at tinatanong kung ano ang nangyari dahil siya ay nagderyugo. Ipinag-utos ng prinsipe na ipatawag kaagad ang doktor ng palasyo. Naiinis na naman si Aret sa kanyang isip dahil sa kanyang mahinang katawan. Dahil pati ang kanyang ilong ay nagdadyugo na naman. Sinabi ni Dian sa prinsipe na huwag siya mag-alala dahil okay lang naman siya. Sinabi ng prinsesa na ano ba ang kanyang pinagsasabi at siya ay nagdurugo. Sinabi naman ng prinsipe na ang doktor ay parating at ano ba ang nangyari. Sinabi naman ni Cruel na sa palagay niya ay nasugatan si Dian sa pagdakip ng espiya. Napaisip naman ng duke at sinabing nakikita niya ang sandata ay maaaring nilagyan ng isang lason. Espiya, sigaw naman ng prinsipe. Napaisip na naman si Dian at sinabing eto na naman tayo. Sinabi ng prinsipe kay Dian na kailangan niyang manatiling gising. Kamahalan, wika ng doktor habang tumatakbo. Ang pasyente, ang piyente, narinig ko na meron pasyente, wika ng doktor na natataranta pa. At lahat siya ay napatingin sa doktor na may pagka-awkward. Hindi makapaniwala ang doktor at muli si Dian Hart na naman ang kanyang pasyente. At naiyak na ang doktor.
Sabay sigaw sa sarili na hindi. Sa nakalipas na pigin ako ay tumakbo ng mabilis dahil narinig ko na si Count Hart ay nangangailangan ng agaran na gamutin. Ngunit wala na siya at dahil ko nas iya naabutan at ang mga naabutan ko na lang ay ang mga matataas na opisyal na nagbigay sa akin ng matinding takot. At pinapakita ang doktor na pinalilibutan ng 4 na matataas at mga kilalang tao. Nagtataka naman si Dean kung bakit ang doktor ay nanginginig. Iniisip ng doktor na ang mga pinakamatataas na opisyal ay masyado nag-aalala sa kapakanan ng kalusugan ng Count Hart. Kaya makiusap tumigil ka na, huwag ka na masagutan pa. Pakiramdam ng doktor na sa tuwing siya ay pinapatawag ay 10 taon ang nababawas sa kanyang buhay. Hinawakan ng prinsipe ang doktor sa balikat at kinamusta ang lagay ni Dean at tinanong niya ito kung meron bang lason. Yutol-yutol naman sinabi ng doktor na walang partikular na mali. At pasalamat na lang ang kanyang sugat ay maliit lang. Ano? Sigaw at galit na sinabi ng prinsipe na papaano nangyari iyon at samuka siya ng dugo at damyugo din ang kanyang ilong. Papaano mo yun mapapaliwanag ng maayos? Iniisip naman ni Dean na, sa tingin ko ang bilang ng mga kaaway na mayroon ako ay patuloy na tataas sa bilis na ito. Sumang-ayon naman ang doktor at sinabing susuriin pa niya ito ng maigi. Sinabi naman ng isa na sa palagay niya ay ito ay dahilan ng sumpa ng Demon King sa kanya. General Nemesis wika nila. Agtataka naman si Dean kung bakit napakadami ng mga dumarating na mga tao. Sinabi ng general na pumunta siya doon upang ihatid ang mensahe na ang kamahalan ay pinapatawag ang honorary count. Iniisip naman ni Dean na, nakatingin siya sa akin na parang sinasabing, ikaw ulit. Sinabi ni Dean na ngayon ang kamahalan ay gusto siyang makita ay mas mabuti na siya ay magpunta na sa kanya. At kamahalang yung pag-aalala ay aking napagpahalagahan. Hindi mo na kailangan pa na mag-alala ng husto sa susunod. Huwag muna pag-alalahanin pa ang iyong sarili. Napasara na lang kama o ang prinsipe at nag-aalala pera na sinabing. Malamang na pakiramdam niya ay hindi na kailangang mag-alala sa iba kapag walang paraan upang palayain siya mula sa sumpa. Paanong may hindi nagkakaintindihan sa kanya kung masyado siyang maalalahanin? Nakakalungkot talaga. Iniisip naman ni Dean na ang prinsipe ay hindi mukhang masaya sa kanyang pinakitang pag-aarogante. At ang duke at si Cruel Heart ay makikita na paalis na at paakay na sa karawahe. At malalim na nag-iisip ang duke. At ang nakita pala niyang dokumento ay ang nilalaman ng mga gastusin sa isasagawang digmaan. Naisip niya sa akin na hindi na magkakaroon ng isa pang digmaan sa malapit na hinaharap, kailangan mo maging mas maingat. Upang makamit ang aking mga layunin, lalo kitang tutulungan sa iyong mga plano sa pagkakataong ito, kamahalan. At ang Emperor. Sinabi ng Emperor na, hindi maganda ang hitsura mo, narinig ko na nahuli mo ang espiya, nagkaroon ka ba ng malalang sugat? Hindi wika naman ni Dean na nahihiya at pinagpapawisan. Sinabi ng Emperor na, ngunit parang ikaw ay pinagpapawisan ng malamig. Sumagot naman si Dean at sinabing okay lang siya. Kung yan ang sabi mo, wika ng Emperor, ngunit hindi mo kailangan itago sa akin ang iyong kondisyon. Ikaw ang nag-iisang talento na kayamanan ng Empire. Nararapat na nabanggit, wika naman ni Dean. Nagtataka din si Dean na siya ay okay lang. At iniisip na kailangan lang niyang gamitin ang banyo, yun lang. Teka, parang iba na yan, Dean ah. Anyway, balik sa kwento. Dapat umalis na ako bago pumunta dito. Kaya, ano ang utang ko sa iyong pagbisita? Pagtatanong naman ng Emperor. At bigla parang nabuhayan si Dean at sinabing ang tungkol sa Heart Estate. Sinabi naman ng Emperor na, kung ibabalik mo ito, o isang bagay sa mga linyang yon, ay tatanggihan ko ito kaagad. At si Dean nalilito siya kaya naantala ang kanyang pangangailangan. At ang Loft wika ni Dean. Pareho lang para sa Lofty Knights wika ng Emperor. Sinabi naman ni Dean na naiinis na ang tungkol sa kanyang resignation. Sinabi naman ng Emperor na syempre hindi, kalokohan mo talaga sa oras. At makikita nag-aapoy na sa inis. Ano ang walang kabuluhan, kailangan ko ng pahinga wika ni Dean. Ngunit wika ng Emperor, kung magagawa mo ang aking hiling, bibigyan kita ng isang kailigan wika ng Emperor. At iniabot na niya ang kanyang hawak na dokumento. At nagulat naman si Dean sa nabasa at ito ay ang simbahan ng pagtubos. Sinabi ng Emperor na, ito ay isang kulto na medyo talamak sa mga slum, gusto kong alisin mo sila. Alisin? Pagtataka naman ni Dean, napapagod na akong makinig dito. Baka tangihan ko na lang siya. Ano man ang hiling. Kamahalan ay,
Wika ni Dian nang bigla nagsalita ang Emperor upang maputol ang kanyang sasabihin. Sinabi ng Emperor na binigay rin niya ang kaparehong kautusan kanila Duke Iloster at Cruel Heart. Tutuparin ko ang isang kahilingan ni Cruel kapag siya ay nagtagumpay. Gagawin ko, wika ni Dian na puno ng kumpiyansa. Papayag ako, wika naman ng Emperor. Bigla pamura si Dian dahil napag-isip-isip niya na masyado siya nagpadalos-dalos. Naiis si Dian dahil kumagat siya sa pain ng Emperor, ngunit iniisip niya kung ano ba ang hihingi na kahilingan ni Cruel Heart. Kailangan ko mapigilan yon sa anuman na paraan. Sinasabi naman sa isip ng Emperor na, sa totoo lang, ang Duke ang humiling na alisin ang simbahan ng pagtubos. Kahit na mayroon akong magaspang na ideya kung bakit, hindi ko kayang bitawan ang mga bagay-bagay tulad ng binalak para sa Duke, at sinabi ng Emperor na sa pagitan ni Cruel Heart at Dian Heart. Pagbibigyan ko ang hiling ng sinumang unang makatapos ng gawain at kung magbibigay ako ng gantimpala. Hindi ba mas mabuting bigyan ng gantimpala si Dian Heart, sino ang nasa panig ng emperador, hindi sa panig ni Eduardo de Serra? Sinabi naman ni Dian sa Emperor na siya ang unang makakatapos ng gawain anuman ang manyari. Dahil ang mga bagay ay naging ganito, tiyak na matatalo ko ang bastard na yon. At dyan po nagtatapos. Abangan ang next chapter. Salamat po.